Ang pangalan ko ay Steve Ronin at ngayon dadalhin ko kayo sa pinaka-futuristikong inabandona at multong lungsod sa buong mundo. Nakatago sa Malaysia ang mga labi ng isang daan bilyong pangarap, isang hindi natapos na futuristikong lungsod. At ngayon, nandito ako para tuklasin ito ng mag-isa. Mula sa pagmamaneho sa mga bakanting kalsada hanggang sa paglalakad sa tahimik at walang lamang mga gusali, isasama ko kayo sa isang eksklusibong unang karanasan sa puso ng inabandona nitong metropolis. Pero higit pa riyan, magpapalipas ako ng gabi dito mag-isa. Hindi ako makapaniwala. Dahil bukod sa katahimikan at pagkabulok, may mga usap-usapan din tungkol sa mga multong nagpapakita. Noong tagsibol ng 2024, katatapos ko lang ng isang kamanghamanghang paglalakbay sa Indonesia, nag-shoot, nag-explore at namuhay sa pakikipagsapalaran. Hindi ko pa nailalabas ang vlog series, pero paparating na yon. Kaya pagkatapos kong umalis ng Bali, lumipad ako papuntang Singapore at nagpalipas ng ilang araw doon, nagpapahinga lang sa hotel at kumukuha ng lakas bago ang susunod na malaking misyon. Dahil sa pagkakataong ito, pupunta ako sa isang lugar na matagal ko nang gustong puntahan, isang abandonadong ghost city na kilala bilang Forest City. Ang Forest City ay nasa Malaysia, malapit sa Johor Bahru, sa kabila lang ng border ng Singapore. Baka nagtataka ka, Steve, bakit hindi ka na lang dumiretso ng lipad papunta roon? Ganito kasi yon. Walang direktang flight papuntang Johor Bahru mula Bali at ayoko ng mahahabang layover. Kaya nung tiningnan ko ang mapa, mas may sense na sa Singapore ako dumaan. Isang maikling biyahe lang, mas mabilis, mas madali. Akala ko lang naman, ganun na nga. Kaya pagkatapos ng kaunting pahinga at pagnamnam sa tanawin ng Singapore skyline, bumiyahe na ako. Pero ang pagtawid sa hangganan ay naging mas abala kaysa sa inaasahan ko. Paalala lang, mahigit 65 sa inyo na nanonood ng mga video ko ay hindi pa nakasubscribe, kaya siguraduhin ninyong mag-subscribe at i-on ang notification bell. 1 segundo lang yan at buong puso kong ginagawa ang mga video na ito. Kaya simulan na natin ang adventure. Sapat yon para sa one way. Bagong karanasan to mga kaibigan. Sinusubukan naming makarating sa Forest City kahit di eksaktong alam kung paano at natututo habang naglalakbay. Sa ngayon, medyo abala. Siguro kasalanan din namin ng kaunti. Hindi kami nag-withdraw ng cash at mukhang para makabili ng ticket or makabayad ng pamasahe sa bus, cash lang ang tinatanggap. Hindi sila tumatanggap ng credit card or Visa card. Kaya hindi masyadong friendly para sa mga turista. Pero ang ginawa namin, pumunta kami sa 7-Eleven dito sa Tuas Station. Dito ka dapat sumakay ng bus papuntang Johor Bahru. Buti na lang yung ate sa 7-Eleven ang pinakamatulungin na tao na tumulong sa amin. Kahit na parang scam kasi $5 lang dapat, pero pinagbabayad kanila ng $10 sa 7-Eleven para sa card. Oh, at bukod pa doon, hindi rin namin na-loadan. Kaya sapat lang ang laman ng card namin para sa isang biyahe pa isa lang. Oo, kailangan pa naming ayusin yon, pero buti na lang papunta na kami ngayon. Excited ako rito. Posibleng may border check kahit di tayo tatawid ang border, kaya dinala namin ang mga passport para sigurado lang. Ayos, katatapos ko lang tumawid sa border ng Singapore at Malaysia at mula rito pwede na akong sumakay ng Grab taxi papuntang Forest City, kaya magbubook na ako ngayon para sunduin ako. Wow, kita mo na agad diretso sa unahan. Mag-i-stay ako sa isa sa mga gusaling yun ngayong gabi. Mukhang medyo naging sobrang ambisyoso ang makabagong lungsod na ito, na ipinahayag bilang isang paraiso sa lupa para sa buong sangkatauhan. Subalit, maaaring hindi iyon ang totoong nangyari. Ang isang mega project ng Tsina sa ilalim ng Belt and Road
na nagkakahalaga ng 100 BB na sinimulan noong 2014 at pinangunahan ng Country Garden, isang dating higante sa real estate na ngayoy halos malugi na, ay inisip bilang sentro ng yaman at inobasyon. Makalipas ang 8 taon, tila naging isang abandonadong utopia ito. Sa ngayon, maganda ring malaman na hindi ganap na ghost town ang lugar na ito. Makakabili ako ng merienda at pagkain kapag nagpalipas ako ng gabi dito. Tahimik dito, gusto ko yon. Medyo kakaiba na malapit lang ito sa Singapore pero napakalaki ng pagkakaiba. Sa tingin ko mga 9,000 lang ang nakatira dito, pero para ito sa 1,000,000 tao. Kaya napakalaking pagkakaiba talaga. Marami sa mga gusali dito ay inabandon na. Nakikita ko na agad ang ilan sa mga ito na walang laman habang naglalakad ako. Nabasa ko na may mga resort at iba pang pasilidad na talagang inabandon na ngayon. Sa loob ng, susubukan kong silipin para sa inyo at ipapakita ko sa inyo ang paligid, pero Gusto ko munang mag-check-in sa aking Airbnb. Ibig kong sabihin, may mga taong nag-aalaga pa rin sa lugar, kaya maganda yon. Ang kakaiba lang, may mga nagtaka sa amin, sana na video ko yon. Sabi ko pa, ano bang problema mo? Nakangiti rin naman ako pabalik. Hindi ko alam kung ayaw lang talaga nila ng mga nagvi-video dito, pero mga hardinero lang naman sila, relax lang. At hindi lang yon, sinusubukan ko pang buhayin ulit ang lugar na to, sinusubukan kong gawing mas kaakit-akit para sa iba. Bakit ba sila galit sa akin na may dala lang akong camera? 45 metro ang tinatrabaho mo. 4.5, sige. Ito ang Block F, tapos Block D, pagkatapos Block B. Tapos si AR ang gagawa. Sige. Kaya nakuha ko na ang aking card, oras na para hanapin ang aking building. Sa tingin ko, nasa pinakataas ako kasi nasa ika-25 palapag ako. Habang naglalakad ako papunta sa aking complex, napansin ko na wala masyadong nagpaparada dito, ang daming bakanting parking space. Ang wild, ang daming bakanting parking space. Parang alam mo na walang masyadong nakatira dito. Sige, home sweet home eh. Ito na yon, astig. Ang weird ng pakiramdam, bro. Sobrang dilim. Ibig kong sabihin, maayos at malinis naman lahat. Wala lang talagang tao dito. Sige, hindi natin gagamitin ang elevator na to. Sigurado yan. Kasi may babala, panganib, nakaharang pa. Paano naman tong isa? Mahalaga ba kung anong elevator ang gagamitin? Ay, grabe. Bakit pakiramdam ko hindi ko dapat ito pagkatiwalaan? nagbayad ka ng $22 para manatili dito, tama? Hindi ba gumagana? Hindi ko alam kung bakit mukhang kinakabahan talaga si Steve at mag-isa ka lang dito ngayong gabi. Ayos lang nga yan, ayos lang. Nakakainis dahil kailangan ko pang bumalik ng malayo. Inulit ko na naman ang buong pagkikita. Nakakainis talaga yon. Magbubok na lang ako ng pribadong sasakyan pa uwi. Ayoko nang makipagsapalaran sa lahat ng yon. Magandang ideya yan. Baka sabihin ko rin sa kanila na gawin din yun para sa akin. Sige, malapit na tayo. Ligtas at maayos-ayos. Ika-25 palapag, maayos naman. Sige, ngayon kailangan ko nang hanapin ang kwarto. Ano yun sa sahig? Pare, sigurado ako na marami sa mga to ay talagang walang laman. Parang marami sa mga kwarto dito, wala namang nakatira. Dito. May kapitbahay ba ako? Nagtataka ako kung may kapitbahay ako dito. Uy, pare, tingnan mo ito. Talagang nakakakilabot at kakaiba ang atmosfera dito.
Parang tayo lang talaga ang nandito. Grabe. Ibig kong sabihin may nakatira dyan sa loob. May nakatira rin dyan. 2, 5. Sa tingin ko ito na yun. Pero bakit may tsinelas? Paano kung may tao sa loob? Baka kasi shared accommodation ito. Ang ganda pala talaga nito. Oo, maganda nga. Grabe naman. Well, may 2 kwarto pala dito sakaling magstay kayo. Ako ang nag-book pero sobrang mura pa rin para sa 2-bedroom na apartment, guys. Mga $44 lang ito sa United States dollars kada gabi. 44 hatin sa 2, 20 bawat isa. Kung magbubook ka ng ganito sa Singapore, malamang aabot ng 3 hanggang $400 kada gabi. Ibig kong sabihin, yung hotel ko lang, mga $200 kada gabi na at maliit na studio lang yun kaya ganitong klase ng lugar. Grabe talaga. Tingnan mo, may balcony pa tayo dito. Wow. Pare, Ang ganda nito. Pare, kita mo naman ang kalagayan ng bubong. Yung iba di pa nga naalagaan ng maayos. Malamang hindi na rin matitirhan ng mga yon. Parang wala na talagang nakatira doon. pero tol, mukhang maganda talagang tirahan dito kung lilipat at titira ang mga tao dito. Nakikita ko na magiging magandang lugar ito para tumira. Ibig kong sabihin, ang ganda ng tanawin mo dito. Meron kang parang maliit na lawa doon na nakikita ko. Gusto ko na parang nasa gubat ang datingan dito. Parang bawat balkonahe may mga bulaklak na tumutubo doon. Pare, gusto ko to. Ang populasyon nito ay halos 9,000 at kahit na nasa Malaysia ito, mas kawili-wili pa rin ito. Ang pangunahing target market ng lungsod ay ang lokal na Tsino. Sa kasamaang palad, masyadong mataas ang mga presyo para kayang bilhin ng mga lokal na Malaysian, kaya naging isang oportunidad ito para sa pamumuhunan ng mga mamamayang Tsino. Gayunpaman, hindi nakuha ng proyekto ang inaasahang atensyon nito. Humarap ito sa maraming balakid habang ginagawa, kabilang ang mga isyong pangkalikasan at hadlang sa regulasyon. Bukod pa rito, nakaapekto rin ang mga hamon ng kamakailang pandemya. Dahil dito, nagkaroon ng mga pagkaantala at nadagdagan ang pasaning pinansyal na naglayo sa mga mamumuhunan. Ang utopyang ito ay naging isang hindi natapos na pangarap, ngunit walang duda na ang lungsod ay tunay na kamangha-mangha. Sabi ng host ng Airbnb, pwede raw akong magbisikleta sa tabi ng... Sa hotel, kaya pupunta muna ako doon. Uy, yun ang elevator na may karat lang nagsasabing delikado. Ayaw natin gamitin yon, ngunit sa tuwing pinipindot ang baton, yun lang ang bumubukas. Hindi naman ito gumagana. Kaya makikita mong may problema ang elevator na ito. Tingnan mo sa kanan nito. Huwag mong gawin yan, Angelo. Huwag mong gawin. Ipapadala natin to kay Sunny. Matalino naman yun. Oo. Nakakatawa na kailangan pa nating gawin yon para lang magamit ang elevator dito at hindi mamatay. Sana ayos lang ito, pero ito talaga ang ginagamit namin. Ganito tayo mamamatay. Huwag mong sabihin yan. Lungsod ng gubat. Huwag mong sabihin yan. Pakiusap, huwag mong sabihin yan. Tama na. Hindi ko alam. Ang pakiramdam dito ay parang napakakaiba. Napakakaibang pakiramdam. Parang ganito. Parang may mali. Nakakalungkot halos, pero at least tahimik. Tahimik dito at alam mo ang kakaiba ng pakiramdam. Susubukan naming libutin ang ilang mga gusali dito bago umalis si Angelo.
Oo, may ilang akong naiisip. May isang apartment complex, tapos may resort daw sa tabi nun, at mga 15 minutong lakad lang. May dalawang hotel dito. Pumili ako ng Airbnb para magkaroon ng homey na pakiramdam. Parang talagang nakatira dito. Sabi sa internet na sarado na raw ang hotel na to. Pero sa tingin ko mukhang bukas pa naman. Siguro mga 3 or 4 na dolyar ang isang pagkain. Grabe, ang ganda ng hotel na to. Pagpasok pa lang namin, may mga tunog ng ibon. Hindi ko alam kung totoo, pero malamang sound effects lang sa background. Nakikita ko rin na may estatwa ni Bruce Lee. Tingnan nyo to mga pare. Malaking tagahanga ako ni Bruce Lee at may estatwa siya dito mismo. Habang naglalakad kami sa mall, may isang security guard na sumubok, pumigil sa amin at sinabi na bawal daw mag-video sa loob. Pwede lang daw sa labas ng building. Sa tingin ko, ang lugar na ito sa Forest City ay parang shopping district, siguro mall din, ang daming saradong tindahan. At karamihan sa mga brand ay hindi ko talaga kilala, baka karamihan ay mga Chinese brand. Nakakailang lang maglakad dito na puro sarado at walang laman ng mga tindahan, pero ang linis at bago pa rin ng lahat. Parang alaga talaga. Pero sa totoo lang, enjoy na enjoy ako sa pag-explore ng lugar na to. Marami pang pwedeng puntahan. Ibahagi ang inyong opinion tungkol sa lugar na to sa komento sa ibaba. Ang susunod na gusali na aking na-explore ay kakaiba. Pagpasok ko pa lang, pinigilan ako at sinabihang bawal mag-video gamit ang aking camera. Ano ito? Ano ito? Sige, gusto ko ng litrato, ha? Sa cellphone. Cellphone. Sige, sige. Sandali lang, hindi gumagana ang camera na to. Sige. Oh. Ano kaya ang maaring itinatago nila? Ito ang kuha mula sa aking iPhone. Baka hindi kasing ganda ang kalidad pero ayos pa rin naman. Ngayon, ang gusaling ito ay parang isang showroom. Isang lugar na dinisenyo para mapahanga ang mga real estate investor at mga potensyal na mamimili ng bahay. Ipinakita nito ang mga miniature na modelo ng lungsod, detalyadong scale diagram na nagpapakita ng vision para sa Forest City at aaminin ko talagang kahanga-hanga ito. Diyan mismo sa gusaling yan ako tumutuloy. Naalala ko nung nasa balkonahe ako, nakita namin lahat ito. Makikita mo kung ano dapat ang itsura ng kinabukasan ng lugar na ito. At base sa nakita ko sa mga modelo at sa naranasan ko mismo, parang 25% pa lang ang tapos sa Forest City at talagang namangha ako doon. Hindi pa nga natatayo ang mga gusaling ito pero mukhang kamangha-mangha na kung kailan man matatapos yon. Kaya naglakad kami papunta doon. Dumaan kami dito at pagkatapos ay dumiretso sa Commercial Street hanggang makarating sa Sales Gallery. Dahil kung natapos talaga ang lugar na ito, kung naging buo talaga ito, isipin mo, baka naging isa ito sa mga makabagong lungsod sa mundo. Tila isang eksena mula sa isang sci-fi movie. At sa susunod na henerasyon ng mga smart city, alam mo, hindi na ako magugulat kung maging bahagi na ng mga lungsod na ganito ang artificial intelligence. Talagang kahanga-hanga ito. Pero mapapaisip ka rin, magigising kaya ang lugar na ito ayon sa kanilang mga pangarap o mananatili na lang bang parang nakapirmi sa oras ang Forest City, isang monumento para sa hinaharap na hindi dumating. Pagkatapos nito, nahanap ko ang lugar kung saan pwedeng magrenta ng scooter. Hindi ko alam kung paano sila kumikita dahil halos walang tao dito, pero buti na lang at bukas sila. 30 minuto. Ang late naman, hello, may tao ba, may nagtatrabaho ba dito? Naghahanap ako ng maupahang bisikleta. Oh, gaano katagal? Oh, isang tao lang. Pasensya na, para lang ba dito ito? Saan ako pwedeng sumakay nito? Pwede ko ba itong sakyan kahit saan? Kasi gusto kong mag-ikot-ikot dito. Siguro isang oras ha. Sige. Ganitong klase ng bisikleta? Ang lit. Oo, ayos yan. Susubukan ko ito. Baka mas astig ito. Sige.
Meron bang mas malaki? Mas malaki pa? Scooter, sige. Sige, pwede ko ba itong ilagay kung saan? Dito? Alin dito? Alin ang gamit na? Ito, si Rana. Prino. Dalawang prino. Sige. Oh, sige. 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 Dahan-dahan lang, sige. Sige, ikaw, ito isang bar, lumapit ka dito, palitan mo ang baterya. Puno ba ang charge nito? Oo, puno ang charge nito, pero mababa na ang baterya mo, lumapit ka dito. Sige. Ayos. Sige. Mag-e-enjoy muna ako ngayon. Wow, sobrang saya ko lang magmaneho dito. Hindi ko alam na may mga electric bike pala na pwede mo lang rentahan ng ganun. At ayun, may karatula na Forest City. Pakiramdam ko magiging parang malaking palaruan ito. Paulit-ulit kong nakikita ang parehong mga sundalo dito. Marami tayong nakikita sa buong parke. Habang ginugol ko ang oras sa pag-iikot sa mga bakanting kalsada, ramdam ko ang lungkot sa paligid pero may kakaibang hiwaga rin na parang tumigil ang oras. Kamangha-mangha pero nakakakilabot makita ang matataas na gusali na abot langit pero iniwan na lang na walang tao. Isang lugar na dapat ay puno ng ingay at tao, ngayon ay tanging tunog ng katahimikan na lang ang naririnig at para sa akin, parang naipit ako sa isang panaginip. Kaya sa tingin ko, nakarating na ako sa dulo. Tingnan natin kung nasaan ako sa mapa. Oh, hindi ko alam kung nakikita nyo, pero nakarating talaga ako sa dulo. Grabe, ang astig. Ang ganda ng lugar na dito. Napakalinis, kakaiba lang na walang tao sa paligid. Uy mga tol, ang saya. Malapit nang magtakip silim ngayon. Gustong gusto ko na may beach dito. Tingnan nyo, may mga hayop din. Gusto ko lang silang haplusin. Sa tingin ko natatakot sila sa atin. Nagtigil sila. Itong mama na to. May butas siya sa likod, kita nyo naman. Maraming aktibong hayop dito. Mga seal, malalaking alimango. Natatakot ka ba sa alimango? Tingnan mo to. Grabe, mukhang sobrang gutom na si Angelo. Kinagat niya siya, ano? Ako? Oo. Pero mababait sila. Wala silang gagawin. Ang ganda ng beach na ito, ganito ang gusto kong beach, yung walang tao. Kaunti lang ang nakikita kong tao dito. Nakikita ko itong magandang lugar para sa weekend getaway. Gawa ng tao ang isla na to, di ba? Talagang dinala nila ang buhangin dito. Hindi ito natural, guys. Mukhang sa bandang yon hindi pa masyadong developed. Gusto mo bang sumakay doon? Naniniwala akong development iyon at magiging lugar na may mas maraming gusali. Mukhang hindi na ito ginagamit. Magdi-dinner na kami sa hotel dahil paalis na si Andy. Kung maglalakad pababa sa beach na ito, makakarating tayo sa likod ng hotel. Mas maraming ang tao sa side na to. May punto ka naman. Andyan lang naman ang hotel. Hindi naman talaga ghost town ang lugar na ito.
Maraming tao dito na nag-enjoy lang, nagre-relax sa bar at nagkakasiyahan. Masaya akong makita yon. Pakiramdam ko malaki ang potensyal ng lugar na to. Sa totoo lang mga pare, ang saya ng vibes dito. Alam niyo yun, medyo nakakatakot lang bumalik sa apartment na to sa gabi pero Nandito lang ako bagong ligo at presko ang pakiramdam. Ang ganda ng takbo ng tubig, ang sarap ng tubig, maganda ang pressure, kakatapos ko lang maglaba, at ang ganda ng balcony dito, ang ganda rin ng panahon, hindi masyadong humid, pakiramdam ko na in love na ako sa Forest City. Sayang lang, parang palpak pa ang project na to ngayon, baka sumikat din ito balang araw, mataas ang pag-asa ko dito. Sa ngayon, nag-e-enjoy naman ako. Pakiramdam ko, mas maganda pa to kaysa sa ibang residential complexes. Gusto mo ba yung mga ganitong residential complexes? Sa gabi, mapapansin mo kung aling apartment building ang Naiaangat, makita mo yung mga ilaw na bukas at makikita mo na dito sa ibaba, wala talagang ilaw na bukas. Oh, maayos din ang aircon dito. May projector pa kami dito. Buksan natin. Ayan, ganyan lang. Mag-relax muna tayo sandali. Hindi ko alam kung haunted itong lugar na to. May mga review na nagsasabing baka magdala ako ng extra na kagamitan na malamang hindi ko naman gagamitin. Pero just in case may mangyari habang nandito ako at mag-overnight, baka magamit ko. Sa ngayon, okay naman. Ibig kong sabihin may review dito na nagsabi, mag-ingat kapag nagrenta or tumira ka sa Regalia Park, Block H, Level 13. Tuwing gabi, mga 12:30, may naririnig kaming tumatakbo naglalaro ng holen. Kahit wala namang nakatira sa floor na yon. Ang maganda, nasa Block A ako, Level 25. may narinig ako mga ingay sa hallway. Naririnig ko ulit siguro. Sa tingin ko may isa pang review na nabasa ko dito mula sa isang tao na nagsabing parang haunted din daw. Maraming reviews ang nagsasabing parang ghost town daw ito. Talagang nakakatakot ang lugar na to. Sandaling tulog lang ako ng maayos at hindi sa gabi mo. Nakakatakot talaga. Medyo nag-aalala ako dahil sa review na to. Maraming gwardiya pero may mga magnanakaw pa rin nakakapasok sa bahay. Siguro iyon lang ang nakakatakot na review. Pero maganda pa rin talaga itong Airbnb. Ayokong magkaroon ng investigasyon sa apartment ng taong ito. Pero Ibig kong sabihin, may iba pang mga bagay na dapat alalahanin bukod sa mga multo. may narinig ka ba? May narinig lang ako. Hindi ito naka-on. Wow, hindi man lang to nagbubukas. Hindi ko nga alam kung gumagana pa ito. Sige, ang weird lang para sa akin na Nakakarinig ako ng mga tunog sa hallway. Parang alauna na ng madaling araw. Ang hirap, wala akong paraan para makita ang labas. Kung pupunta ako dito. Ay, tarantado, may bintana pala ito. Pwede pa ring tapakan ito ng kahit sino para makapunta rito pero wala akong nakikitang tao. Sige, nakakanta doon yan. Wala akong nakikitang bagong bagay kahina-hinala. Para ito sa sarili kong protection.
Sa tingin ko, niloloko lang ako ng isip ko. Siguro dapat kong isara ang kwartong to. Nagdo-double check lang ako. Walang makakapasok, sigurado yan. Ano yon? Ano yung nandun? Parang may nakikita akong kumikislap na ilaw. Sige. May kung anong nagpa-activate ng motion sensor na ilaw. Nakita nyo yun, di ba? Ay, namatay na. May tao sa taas. Siguro mas madali kung may remote. Oh. Sige mga pare, ito ang kwarto ko. Isabit mo siyan. Ang grabe, sobrang pagod nitong nakaraang buwan. Pakiramdam ko hindi ako nakapagpahinga ng maayos. Oo, alauna na ng madaling araw, matutulog na ako mga pare. Sa kabuuan, maganda naman ang karanasan ko dito. Ang renta dito siguro nasa 3 hanggang $500 kada buwan. Moderno talaga ang apartment mo. 2 kwarto pa ito. Sa New York City, ang ganito siguro 3 hanggang $4,000. Kaya para sa akin, ayos na. Ang ganda ng tanawin, kita mo pa ang Singapore sa kabila. Ito ang karanasan ko mga pare at sinasama ko kayo sa paglalakbay na to. Alam ko naman kung ano ang mga negatibo dito. Maraming tindahan ng sarado, parang may mga bagay na dapat mas inaalagaan pa at halos walang tao dito. Pero pakiramdam ko kasi, wala talagang masyadong nakakaalam tungkol sa lugar na to. Pangit din kasi ang marketing nila kaya malamang malaking dahilan yon. Pero baka mas malalim pa dyan. Pakiramdam ko malaki ang potensyal ng lugar na to at kung talagang matatapos nila. Magandang lugar sana ito para tirhan at masaya akong nag-explore dito ngayon. Magche-check out na ako bukas ng umaga kaya matutulog na ako ng mahimbing ngayong gabi. Sige. Panahon na para matulog ako. 1:47 ng umaga ngayon. Yan, kita nyo na masyadong maliwanag pero 1:47 ng umaga talaga. Gusto kong subukang magising para sa pagsikat ng araw at baka makakuha ng time-lapse sa balkonahe. Kaya matutulog na ako ngayon mga tol. Ipagdasal nyo ako sa comment section. Comments. Oh, hindi ako makapaniwala na nandito lang ako mag-isa. Nag-overnight sa isa sa pinakawalang kwentang. Kung hindi man pinakawalang kwentang, abandonadong ghost town sa buong mundo ngayon. Ang dami kong ginawa kaya kung hindi mo pa nagagawa at nag-e-enjoy ka sa video, pindutin mo na ang like button. Malaking tulong yun sa akin. Makakatulong din yun sa algorithm at magkikita tayo ulit bukas ng umaga. Hoy Siri, mag-set ka ng alarm para 5:00 ng umaga. Ang ganda ng umaga. Ayos naman ang tulog ko. Sa tingin ko walang nagtangkang pumasok sa kwarto ko at parang wala namang multo. Pero kung may napansin kayo, mag-comment lang kayo sa baba. Hindi ko pa alam ang gagawin ko. Pwede na akong mag-check out mga 3 oras mula ngayon. Halos nalibot ko na ang buong lugar kahapon mga tol kaya baka kumuha na lang ako ng ilang shots dito. Babalik na ako sa Singapore pagkatapos nun. Yan, nakakarating ko lang sa restaurant. Paalis na rin ako dito mga tol. Masaya ang naging pag-explore ko. Sa tingin ko, halos nalibot ko na talaga ang buong lugar. Wala akong pinalampas, no?
Sa kasamaang palad, hindi ako nakapasok sa mga gusali, pero ayos lang, wala namang nakatira doon. Sa tingin ko, pagmamay-ari pa rin ng ilan, siguro lahat pa nga, no? Kaya ayokong lumabag sa batas dito. Hindi naman talaga totally abandonado, may security pa rin dito, at baka maging tahanan pa ito ng mga tao balang araw. Sige, kakain na ako, may nakuha na akong taxi driver para ihatid ako pabalik ng Singapore. Salamat sa pagsama hanggang dulo, Rowan Fam. Kung nagustuhan nyo ang video, mag-subscribe na, i-on ang notification bell at ipaalam sa akin ang inyong mga komento at opinyon sa ibaba. Talagang kamangha-mangha ang lugar na ito. Isa sa mga paborito kong napuntahan. Kahit na hindi ito ganun ka-abandonado, gaya ng gusto ko sana. At sana ay na-explore ko pa ang iba pang mga gusali doon na halatang iniwan na. Pero kahit papaano, makikita nyo na rin kung paano ang itsura ng layout ng mga apartment mula sa tinuluyan ko. Sigurado ako na karamihan sa mga gusali dito ay parang magkakapareho lang. Pare-pareho ang kwarto, layout at lahat. Kaya wala naman kayong masyadong na-miss. Talagang ipinagdarasal ko ang pinakamabuti para sa Forest City. Sinikap kong maging magalang hanggat maaari. Tulad ng nakita nyo, may mga tao talagang nagtatanong sa akin. Parang ayaw nila na andun ako. Hindi ko pa rin alam kung bakit. Dahil naniniwala talaga ako na kung maganda ang marketing ng lugar na ito, malamang ay magiging matagumpay ito sa hinaharap. Kaya sinusubukan kong gumawa ng positibong bagay dito. Sa ngayon, hindi tiyak ang kinabukasan ng Forest City. May posibilidad itong umunlad. O maaari rin itong manatiling stagnant gaya ng ngayon. At kung mangyari yon, balang araw magiging sobrang ligaw na ng mga halaman dito. Mas lalo pa itong mapapabayaan at masisira. Talagang magiging 100% abandonado ito. Sa ngayon, masasabi kong mga 75% pa lang itong abandonado. Gusto ko ring banggitin, mga kaibigan, doon sa eksena kung saan natutulog ako at iniwan ko ang kamera ko na naka-on, gaya ng nakita ninyo sa videos. Makikita nyo talaga na may dumaan, parang usok pero hugis tao talaga. Parang binabaliwala lang natin, pero dahil may mga review tungkol sa lugar na ito na sinasabing pinagmumultuhan ito ayon sa iba't ibang tao, ibig sabihin, posibleng may kakaiba talaga dito. At malamang nga na pinagmumultuhan ito na medyo kakaiba para sa akin kasi, alam nyo, bago pa lang ang syudad na ito. Pero baka yung lupang tinayuan nito ay, sino ba ang nakakaalam? Maaaring dating sementeryo ito, o baka may malaki talagang aksidente na nangyari dito. Pero nakakabaliw talaga ito para sa akin. Ibig kong sabihin, ire-replay ko ito ngayon, i-zoom in at pababagalin. Makikita nyo talaga na may anyo doon. May usok pa nga sa likuran, kaya sabihin nyo sa akin mga kaibigan, sa comments ngayon, ano sa tingin nyo ito? Sa lahat ng taon ko ng pag-e-explore, at kahit sa pangunguhan ng multo, nag-ghost hunting na rin ako dati. Ito ang unang beses na may nakuha akong ebidensya ng multo sa kamera. Gusto ko lang sabihin ang huling bagay, alam nyo, linggo-linggo akong nag-a-upload ng tuloy-tuloy nitong nakaraang 1 o 2 buwan at sobrang proud at masaya ako sa sarili ko. Pakiramdam ko talagang lumalago at bumabalik na ulit sa dati ang channel na ito. At sa mga susunod na linggo, magpo-post ako ng ilan sa mga pinakakamangha-manghang abandonadong lugar na wala pang ibang nakaranas. Alam nyo, minsan may mga comment na, oh, na-explore na yan ng taong ito, na-explore na yan ng taong iyon. Wala akong pakialam! May mga lugar akong i-explore na wala pang ibang nakapag-explore. At hulaan nyo, marami akong nagawa. Marami akong napuntahan nung nasa Asia ako. At hindi ko man lang ipinost kahit isang kwento tungkol dito para walang makaalam. Abangan nyo. Lahat kayo masusurpresa ko sa mga kamangha-manghang explorations na ilalabas ko. Kaya mahal ko kayong lahat. Maraming salamat sa suporta at magkikita-kita tayo sa susunod na adventure. Peace at salamat sa panonood.